Ang kasuotang ito na aking suot ay ang aking maugat. At ang sasabihin ko ngayon ay ang katotohanan. Ang maugat na iyon ay nararapat ding igalang sa entabladong ito. Isang dalagang Pilipina 19 na taong gulang nakasuot ng puting baro at paldang saya, na kulay rosa sampaguita ang buwang pagmamalaking, nakatayo sa entabladoeng pambansang kampyonato-eng debate sa Amerika para sa mga kolehiyo. Sa harap ngang daan-daang manonood, ang boses na dating pinakamaliit at pinakamahina ay siyang liliha ng pinakamalakas na alingawngaw. Ito ang kwento ni Althea Reyes, Marso taong 2025. Unti-unting dumarating ang taksibol sa isang tahimik na pamayanang pang-unibersidad sa Wisconsin, isang estado sa Midwest ng Amerika. Sa isang sulok na kwarto sa ikatlong palapak ng dormitoryo ng Madison University, si Althea ay napabuntong hininga habang nakatitig sa screen ng kanyang laptop. Maliwanag na nakasulat sa screen ang pamagat na application form para sa National Collegiate Freshman Debate Tournament. Walong buwan na ang nakalipas mula ng lisanin ni Althea ang Pilipinas matapos magtapos ng high school para harapin ang Amerika ng mag-isa. Ang kanyang nga magulang na may-ari ng isang maliit na karinderya sa isang eskinita sa Project 4 Quezon City ay nagtatrabaho mula alas 4 ngang madaling araw hanggang hating gabi para lamang matustusan ang kanyang pag-aral sa ibang bansa. Ni sa panaginip ay hindi niya inisip na makakapasok sa isang pribadong unibersidad. Isang malaking karangalan na para sa kanyang pamilya ang makapasok siya sa isang state university sa pamamagitan ng scholarship. Bagamat hindi masama ang kanyang score sa TOEFL, halata pa rin sa kanyang pananalita ang kakaibang punto at hindi natural na pagkakayos ng mapangungusap. Sa klase palagi siyang nakaupo sa pinakalikot abala sa pagsusulat. Sa mga pangkatang gawain siya ang palaging taga-saliksik at taga-ayos ng magadatos. Hinahangaan niya ang kanyang makaklase sa kanilang kumpiyansang magpahaya. Ang opinyon ngunit, wala pa siyang lakas ang loob na gawin iyon. Nang araw na iyon, mag-isang nanananghalian si Althea sa cafeteria ng paaralan. Tahimik siyang kumakain ng salat sa isang sulok na lamesa habang binabasa ang mensahe mula sa kanyang ina sa messenger. Anak, galingan mo, palagi huwag pabayaan ang kalusugan. Laging tandaan na proud si nanay sayo. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Noon niya narinig ang usapan mula sa katabing lamesa. Nag-apply ka ba sa National Debate Tournament, sabi nila. Isa lang daw ang pwedeng ay padala ng school natin ngayong taon. O nag-apply ako. Pero mukhang mahigpit ang kompetisyon. Kalaban natin yung mga galing Harvard, Yale at Stanford. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Althea. Buhay na buhay. Sa kanyang alaala ang pagkapanalo niya sa isang debate competition nung siya ay nasa ika-4 na taon sa high school. Ang paksa nun ay ang papel kabataan sa pagbabago nga lipunan. Isang buwan siyang nagsaliksik bumuo nga argumento at nagbigay ngang isang perpektong talumpati. Sabi pang kanyang guro, Althea, kahanga-hanga ang iyong kahinahon at ang iyong kakayahang mag-isip ng may lohika. Siyempre sa Filipino ang debatang iyon. Ngunit mayroon siyang matibay na paniniwala na ang kanyang kakayahang mag-isip ng may lohika, suriin ang madatos at ipahayag. Ang kanyang mapaniniwala ng may panghihikayat ay kayang lakpasan ang hadlang ng wika ng Hapong. Iyong bumalik si Althea sa kanyang dormitoryo at sinaliksik ang mga detalye ng kompetisyon. Ang National Collegiate Freshman Debate Tournament ay isang prestihiyosong patimpalak kung saan ang mga piling kinatawan mula sa 50 estado ay magtatakbo sa Washington, D.C. Nang tingnan niya ang paksa, sakop nito ang iba't ibang larangan tulad ng katarungang panlipunan, patakarang pang-ekonomiya, sistema ng edukasyon at patakaran sa imigrasyon. Ang paksa tungkol sa imigrasyon at multikultural na lipunan ay may espesyal na kahulugan para sa kanya.
Hindi makatulog si Althea ng gabing iyon. Naglalaban sa kanyang isipan ang pagnanasang sumubok at ang takot na baka hindi niya kaya. Kaya ko bang makipagsabayan sa mga elitistang estudyanteng iyon? Kaya ko bang magsalita ng may kumpiyansa sa Ingles sa harap ng napakaraming tao ngunit sa kabilang banda naisip niya hindi ba't may halaga rin ang boses ng isang tulad ko na may ibang pinakmulan hindi ba't ang mga karanasan ko ay maring maging makabuluhang kwento para sa lipunang ito. 2:00 ng madaling araw nang magdesisyon si Althea. Susubukan niya. Kahit mabigo hindi siya magsisisi. Binuksan niya ang kanyang laptop at sinimulan ang pagsulat ng application form. 3 oras ang inabot niya sa pagsulat pa lamang ang kanyang sanaysay. Hindi madaling ipahayag ang kanyang mga salobin sa Ingles ngunit buong puso niyang isinulat ang bawat pangungusap. Naniniwala po ako na ang boses mula sa ibang pinagmulan ay may halaga at karapatang mapakinggan sa entabladong ito. Nais kong ibahagi sa marami ang aking manaranasan sa proseso ng pakikibagay sa ibang kultura. Nanginginig ang dulong kanyang madaliri nang i-click niya ang submit button. 1 linggo ang lumipas. Isang umaga nakita ni Althea ang email ng pagtanggap sa kanyang inbox. Siya ang napiling kinatawan ng estado ng Wisconsin. Sa sandaling iyon mas nanaik ang takot kaysa sa tuwa. Ang katotohanang siya na nga ang tatayo sa entabladong iyon ay isang mabigat na responsibilidad. Nanginginig ang kamay na tinawagan niya ang kanyang gamagulang. Punong galak ang boses ngang kanyang ina. Anak Toto ba alam mo ba kung gaano ka namin ipinakmamalaki nun na paluha si Althea? Ang lahat ng kalungkutan na kanyang tiniis ng mag-isa sa malayong bansa ay biglang bumuhos. 1 buwan na lamang ang natitira bago ang kompetisyon. Mula sa araw na iyon sinimulan ni Althea ang masusing paghahanda. Gabi-gabi siyang nagsasaliksik sa silid-aklatan at nagsasanay sa harap ngang salamin. Mula sa kanyang pagbigkas hanggang sa kanyang ngakumpas. Ngunit habang tumatagal ang paghahanda lalo lamang lumalaki ang bigat sa kanyang dibdib. 1 maraw na hapon ng Abril sa Washington, D.C., dumating si Althea sa Georgetown University, ang lugar ng kompetisyon. Ang campus na napapaligiran ng malalaking gusaling may estilong Gothic ay parang isang eksena mula sa pelikula. Hila-hila ang maliit na maleta hinanap ni Althea ang registration area. Ang ibang makalahok ay nakumpol-kumpol na natural na nag-usap habang si Althea ay mag-isang nakatingin sa mapa. Nang nakapila na siya sa registration desk, isang babaeng blonde sa kanyang harapan ang lumingon at nagsalita. Are you staff here? Can you tell me where to register? Natigilan si Althea. Isa rin siyang kalahok kunyunit na pagkamalan siyang staff. No, I'm a participant too, mahinang sagot ni Althea. Tiningnan siya na, babae mula ulo hanggang paa, na may pagtataka. Oh, really my mistake. Ngunit bakas pa rin, sa tono nito ang pagdududa, sa wakas si Althea na ang susunod. Name please, tanong ng registrar, Althea Reyes, from the state of Wisconsin. Matagal na hinanap ng registrar ang kanyang pangalan sa listahan. Reyes Althea. Found it. Here's your badge and information packet. Isinabit ni Althea sa kanyang dibdib ang badge na may nakasulat na Althea Reyes, Representative of Wisconsin. Noon niya naramdaman na totoong naroon siya. Kasabay nito naramdaman din niya ang mas matatalim na tingin mula sa paligid nang magtipon na ang makalaho sa orientation. Nakita ni Althea kung gaano sila kaiba-iba. Isang estudyante mula sa Harvard ang mayabang na nakwento tungkol sa kanyang ma-internship. Ang kinatawan naman ang Stanford ay nagsabing mula pa high school ay aktibo na siya sa Model UN. Ang estudyante mula Yale ay nakwento tungkol sa kanyang ama na isang federal judge. Noon napaktanto ni Althea kung gaano siya kalit. Sanay na ang mataong ito sa ganitong kapaligiran. Hindi lang Ingles kundi ang kultura mismong ang debate ay nakasanayan na nila.
Samantala si Althea ay may dala lamang na isang karanasan sa debateng Filipino at isang nag-alap na pagnanasa. Umakyat sa entablado ang pinuno ang kompetisyon. Si Professor Harold Blight, isang respetadong autoridad sa larangan ng debate na nagtapos sa Harvard Law School. Ladies and gentlemen, this competition brings together the future leaders of America. I expect each of you to do your best and show us a magnificent debate. Noon isang lalaking estudyante sa unahan ang nagtas ng kamay. Professor, the composition of participants this year seems a bit unusual. There's an Asian student. Dahil sa sinabing iyon ilang estudyante ang napatingin kay Althea. Sandaling tiningnan siya ni Professor Blythe at sumagot yes. This year, we have students from truly diverse backgrounds. I believe we can look forward to hearing many interesting perspectives. Naramdaman ni Althea na siya ay itinuring na isang kakaibang nilalang. Kasabay nito may mainit na damdaming umakyat sa kanyang dibdib. Galit ba iyon o determinasyon pagkatapos ng orientation oras na para sa hapunan? Karamihan sa mga kalahok ay makakasama nang naktungo sa kainan ngunit si Althea Nal. Ganun din ang nangyari sa loop, habang ang ibang estudyante ay natural na nagsasalo-salo sa malamesa sa tuwing lalapit si Althea tila nakakaroon ng hindi nakikitang harang na nagsasabing walang bakanteng upuan. Sa huli mag-isa siyang kumain sa isang sulok na lamesa. Ang tawanan at masiglang usapan ngang ibang makalahok sa malayo ay lalong nagpatindi ngang kanyang kalungkutan. Noon niya na-miss ang kanyang nga magulang sa Pilipinas. Hinanap-hanap niya ang mainit na sabong sinigang ngang kanyang ina at ang malambing na boses ngang kanyang ama. Pagkatapos kumain habang pabalik sa dormitoryo nakpadala, si Althea ngang mensahe sa kanyang ina. Nay, nakarating na po ako ng mayos. Bukas po magsisimula ang kompetisyon. Agad na dumating ang sagot ng kanyang ina. Ang galing-galing naman ng anak ko. Huwag kang kabahan, gawin mo lang ang dati mong ginagawa. Alam mo namang laging nandito si nanay para sa'yo, diba? Sa pababasa ng mensaheng iyon namasa ang mata ni Althea, ngunit kasabay nito isang panata ang nabuo sa kanyang puso, hindi ako susuko dito. Ipapakita ko sa mga taong mababa ang tingin sa akin kung sino ako, sa kanyang kwarto muling inayos ni Althea ang kanyang materyales para sa unang debate kinabukasan. Isinalin niya sa Ingles ang talang isinulat niya sa Filipino sa isang kwadernong dala niya mula sa Pilipinas at muling sinuri ang kanyang maargumento. Malalim na ang gabi. Ngunit hindi makatulog si Althea. Habang nakatingin sa labas ng bintana, naisip niya bukas magsisimula na talaga. Oras na para ipakita ang lahat ng pinahandaan ko. Isang makahalong damdamin nega, takot at pananabik ang pumuno sa kanyang dibdib. Nang gabing iyon na naginip si Althea, nakita niya ang kanyang sarili na buong kumpiyansang nagsasalita sa isang malaking entablado. Sa panaginip na iyon siya ay matatak, malinaw, ang kanyang boses at ang mga manonood ay seryosong nakikinig. Kahit pagising niya, nanatili ang pakiramdam ngang panaginip na iyon. Ikalawang araw ngang kompetisyon. Mas maagang gumising si Althea at tahimik na naghanda. Huminga siya ng malalim sa harap ng salamin. Ngayon ang araw ngang, pangkatang pagsasanay sa debate, isang mahalagang pagkakataon para masukat ngang, nga kalahok ang galing ng isa't isa bago ang tunay na laban. Pagpasok sa kainan, hinarap ni Althea ang parehong sitwasyon. Ang ibang makalahok ay nakaupo na sa kani-kanilang grupo at sa tuwing susubukan niyang lumapit, tila nagbibigay silang sinyalas na walang lugar para sa kanya. Muli mag-isa siyang nag-almusal sa sulok. Noon lumapit si Rebecca Miller mula sa Princeton. Blonde na ang buhok, baka ang makamata at perpekto ang Ingles. Isa na siyang kilalang personalidad sa mga kalahok. Hi, I'm Rebecca. Where are you from? Hello, I'm Althea from Wisconsin. Maingat, nasagot ni Althea. Wisconsin? Are there any good universities there?
May bahid ng pangmamaliit sa tono ni Rebecca. By the way, your English is really unique. Where did you learn it? Naramdaman ni Althea na uminit ang kanyang muka. I'm from the Philippines. It's not perfect yet, but I'm trying my best. Oh, so that's why you have that accent. It must be tough for you in debates. People here talk so fast. It might be hard to keep up. Na kunwaring nakikisimpatya si Rebecca ngunit sa likod nito ay may nakatagong pagka-superior. Nang magsimula ang pangkatang pagsasanay hinati, ang kalahok sa grupo ngang 5. Naging kagrupo ni Althea si Rebecca. Ang iba pa nilang kasama ay mula sa Harvard, Yale at Stanford. Maliban kay Althea, lahat sila ay galing sa matanyak na pribadong universidad. Ang paksang kanilang debate ay pagkakapantay-pantay nga, oportunidad sa edukasyon. Bawat isa ay may 15 minuto para magsalita. Sunod-sunod na nakpresenta ang kanyang makagrupo gamit ang may estadistika teorya. Sumunod si Rebecca. To achieve educational equality, we must first address cultural barriers. The language barrier in particular is a major obstacle for many immigrant students. Nagulat si Althea. Ang sinasabi ni Rebecca ay halos kapareho nga isinulat niya sa kanyang notebook kagabi. Maging ang bahaging ginamit niyang halimbawa ang sistema ng edukasyon sa Pilipinas ay binanggit din nito. Furthermore, if we apply the intensive learning method seen in Southeast Asian educational cultures to the American system, patuloy ni Rebecca na ipinipresenta ang mga ideya ni Althea na parang sarili niya. Nataranta si Althea. Naalala niya na iniwan niyang bukas ang kanyang laptop sa lamesa sa library kagabi nang magpunta siya sa banyo. Pagkatapos ang presentasyon ni Rebecca, humanga ang ibang miyembro. That's a really original perspective, sa wakas si Althea na ang sasalang. I'd like to speak based on my actual experience of being educated in the Philippines and then coming to the United States. Ngunit ang pinakabuod ng kanyang sasabihin ay naipahayag na ni Rebecca. Sumingit ang isang miyembro. But Rebecca already explained that part in detail. Did you two use the same reference? Namula ang muka ni Althea. No, this is based on my own. But the content is too similar, sabi ng isa pa na may pagdududa sa muka. Nagkunwaring tumutulong si Rebecca. Oh, I think what Althea wants to share is her personal anecdote. That could be meaningful too. Sa mga salitang personal anecdote, naramdaman ni Althea kung gaano siya minalit. Ang pagsusuring akademiko ay para kay Rebecca habang siya ay tagakwento lamang ng pansariling karanasan. Sa huli maikli na lamang na ibinahagi ni Althea ang kanyang karanasan. Malamig ang naging tugon ng kanyang mga kagrupo. That's a personal story. It would be better with more objective data. Sa libreng talakayan halos, hindi nakapagsalita si Althea. Mabilis na nagpalitan ng salita sa Ingles ang kanyang mga kagrupo at sa tuwing susubukan niyang magsalita napupunta na sa ibang paksa ang usapan. Pagkatapos ng pagsasanay, tahimik na nilapitan ni Althea si Rebecca. Rebecca, in your presentation earlier, there were many parts similar to what I prepared. Kalmadong sumagot si Rebecca. Really? Could be. Maybe we read the same materials. Or maybe great minds just reach similar conclusions. Hindi na nakapagsalita si Althea. Wala siyang malinaw na ebidensya at kahit mayroon hindi siya sigurado kung tama bang gumawa ng gulo. Nang gabing iyon umiyak si Althea sa kanyang kwarto. Naramdaman niya kung gaano siya kahina at kakulang sa paghahanda. Ngunit pagkatapos na, pag-iyak isang ibang damdamin ang pumalit sa kanyang puso. Ito ay ang determinasyong hindi magpapatalo. Bumuong bagong estratehiya si Althea. Hahanapin niya ang isang bagay na hindi kayang nakawin, ninuman ang kanyang sarili at tunay na boses. Nagpasya siyang huwag nang hanapin ang pag-apruba ng iba at sa halip ay buwang tapang na sasabihin ang kanyang pinaniniwalaan. Ikatlong araw ng kompetisyon. Madaling araw pa lang ay gising na si Althea nakatingin sa labas ng bintana. Ang mataong nagjo-jogging sa Makalyenga, Washington DC, ay tila nabubuhay.
Sa isang payapang mundo, isang bagay na kinainggitan niya. Samantala siya ay nasa gitna ng isang matinding kompetisyon kung saan kailangan niyang patunayan ang kanyang sarili sa bawat sandali. Ang sakit nang yari kahapon ay naroon pa rin ngunit nakpasya. Si Althea na huwag sumuko. Ngayon ang unang round ng formal na kompetisyon. Kalahati lamang sa 50 kalahok ang makakaabante kaya ito ay isang mahalagang yukto. Muling inayos ni Althea ang kanyang matala. Sa pagkataong ito iba ang kanyang diskarte. Sa halip na magarbong estadistika o teorya binuo niya ang kanyang nga argumento batay sa kanyang sariling nga naranasan at naramdaman. Inihanda niya ang isang kwentong siya lamang ang makakapagsalaysay. Sa oras ng almusal mas maaga siyang dumating sa kainan. Dahil kakaunti pa ang tao tahimik ang paligid. Habang kumakain ng toast muli niyang inisip ang paksa para sa araw na iyon ano ang tunay na katarungan sa makabagong lipunan unti-unting dumating ang ibang nga kalahok kasama na si Rebecca. Puno pa rin itong kumpiyansa nakikipag-usap sa ibang mga estudyante mula sa matanyak na universidad. Nang makita niya si Althea sandali silang nakatinginan ngunit agad ding umiwas ang tingin si Rebecca. Pakpasok sa bulwagan ng kompetisyon nakaramdam ngang kaba si Althea. 5 hurado ang nakaupo, sa harap at sa likuran ay ang mga manonod. Ang pagkakasunod-sunod ng mga magdatalumpati ay binunot at si Althea ang ika 2-3, si Rebecca naman ang ika 1-5. Umakyat sa entablado ang unang tagapagsalita si James mula sa Harvard. Ginamit niya ang A Theory of Justice ni John Rawls at nagbigay ng isang sistematiko at akademikong presentasyon. Tumango-tango ang mga hurado. Ang mga sumunod na tagapagsalita ay pawang mahuhusay din gamit ang mga teoryang pang-ekonomiya, philosophical at legal. Lalong nanliit si Althea. Sapat na kaya ang aking paghahanda para makipagsabayan sa kanila. Dumating ang pagkakataon ni Rebecca. Buong kumpiyansa siyang tumayo sa harap ng mikropono. Ang katarungan ay hindi lamang pagkakapantay-pantay ngang oportunidad. Ang tunay na katarungan ay naisa sa katuparan sa pamamagitan ngang suportang nakaangkop sa kalagayan at pinakmulan ng bawat isa. Ginamit niya ang mahalimbawa nga mapatakarang panlipunan sa Europa at ang sistema ngang edukasyon sa Skandinavia. Malinaw na nagustuhan ito ngang hurado. Ang pag-alaga sa mga imigrante at mga minoridad ay mahalaga para sa pag-unlad ng buong lipunan pagtatapos niya. Napalakpakan ang tao. Naramdaman ni Althea na bagamat magaling ang talumpati ni Rebecca may kulang dito. Nasasalita ito tungkol sa mga imigrante ngunit wala itong sariling karanasan. Lahat ay batay lamang sa libro. Sunod-sunod na ang ika, 2021 at 22 na tagapagsalita. Lalong bumibilis ang tibok ngang puso ni Althea. Ang susunod na kalahok ay si Miss Althea Reyes kinatawan ng Wisconsin. Dahan-dahang tumayo si Althea. Nanginginig ang kanyang mga binti ngunit salop niya. Nakahanap siya nga kapanatagan. Ito na ang pagkakataon ko, oras na para sabihin ang gusto kong sabihin. Sa entablado tiningnan niya ang nga manonod. Ang mahurado ang ibang kalahok ang mamanonod, lahat ay nakatuon sa kanya. Sa sandaling iyon nawala ang kanyang takot. Magandang umaga. Ako po si Althea Reyes. Hindi nanginginig ang kanyang boses. Ngayon nais kong magsalita tungkol sa katarungan. Ngunit hindi sa pamamagitan ng teorya o estadistika, kundi sa pamamagitan na isang kwentong aking personal na naranasan. Naktaas ng tingin ang mga hurado. Iba ito sa mga naunang talumpati. 1 taon na ang nakalipas mag-isa akong sumakay ng eroplano mula sa Naya sa Maynila. 19 na taong gulang. Ang aking mamagulang na nagpapatakbong isang maliit na karinderya mula alas 4 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi ang nagipon para sa aking pag-aral dito sa pagdating ko sa Amerika. Natutunan ko na ang katarungan ay hindi lamang pagbibigay ng parehong bagay sa lahat.
Ang tunay na katarungan ay ang pagkilala sa pagkakaibangang bawat isa at pagtiyak na sa kabilangang mga pagkakaibang iyon ang dignidad ng bawat isa ay napapanatili. Natahimik ang buong bulwagan. Ang tapat na boses ni Althea ang pumuno sa bawat sulok. Napansin ang bahagyang pagbabago sa mukha ng mga hurado. Ibang-iba ito sa mga akademikong talumpating kanilang narinig. Dito marami akong natutunan. Dahil sa aking punto sa Ingles, dahil sa pagiging Asyano ko at dahil sa hindi ako galing sa isang tanyak na universidad kung minsan ay nakararanas akong pagmamaliit. Wala itong bahit ng hinanakit kundi malalim na pagninilay. Ilang kalahok ang nakatinginan. Nanigas ang mukha ni Rebecca, alam na niya kung saan patungo ang sinasabi ni Althea, ngunit ang mga karanasang ito ang nagturo sa akin na ang tunay na katarungan ay hindi lang nasa panlabas na pagkakapantay-pantay ng oportunidad, kundi sa paglikha ng isang kapaligiran kung saan ang natatanging halaga ng bawat isa ay kinikilala. Huminga ng malalim si Althea. Kahapon sa aming pangkatang pagsasanay, may isang interesanteng nangyari. Ang mga datos at ideyang aking inihanda ay lumabas sa presentasyon ng ibang kalahok. Biglang tumahimik ang bulwagan. Lalo pang nakinig ang mga hurado at ang ibang kalahok ay kinabahan. Namutla ang mukha ni Rebecca. Sa una nagalit ako. Nadismaya. Ngunit nang peisipan ko, ito pala ang pinakamagandang halimbawa ng kung ano ang katarungan. Ang tunay na katarungan ay hindi isang kompetisyon kung saan mananalo ka kahit sa pagnanakaw ng ideya ng iba. Ito ay ang pagtiyak na ang bawat isa, anuman ang pinagmulan, ay may pagkakataong may pahayag ang kanilang sariling boses. Umupo ng diretso si Professor Blythe. Ito ang pinakapraktikal at pinakamatapang na talumpating narinig niya. Gusto kong sabihin sa entabladong ito ngayon, ang katarungan ay hindi nasusukat sa perpektong Ingles o sa pangalan ng iyong universidad. Ang tunay na lakas ay nasa tapat na karanasan at sa boses na nagmumula sa puso. Nagsimulang may pumalakpak. 1, 2 hanggang sa dumami. Maging ang karamihan sa makalahok maliban kay Rebecca ay pumalakpak din. At panghuli, para makamit ang tunay na katarungan kailangan natin ng tapang. Tapang na sabihing mali ang mali. Tapang na huwag ikahiya kung sino ka. At tapang na igalang ang pagkakaiba ng iba. Nang matapos magsalita si Althea, sandaling katahimikan ang bumalot sa bulwagan. At ang palakpakang sumunod ay mas matagal at mas masigabo kaysa sa alinmang talumpati. Ilan sa mga manonot ay tumayo pa. Habang pabalik sa kanyang upuan, si Althea nagbago ang tingin sa kanyang ibang makalahok. Hindi na ito pagmamaliit o awa kundi paggalang at paganga. Nakatingin naman sa labas si Rebecca, kinakagat ang kanyang labi. Napatuloy ang iba pang talumpati, ngunit ang isipan ng mga tao ay nanatili sa sinabi ni Althea. Ang tapat na karanasan ay mas tumagos kaysa sa teorya, at ang tunay na boses ay mas makapangyarihan kaysa sa magarbong salita. Oras na para sa anunsyo NG. Resulta. Sa loob ng 30 minutong paghihintay sa lobby, maraming kalahok ang lumapit kay Althea. Ang tapang mo, nayak ako sa sinabi mo. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang narinig ang kanyang boses. Sa wakas umakyat si Professor Blythe sa entablado. Ngayong araw nakarinig tayo ng kahangahangang talumpati. Pagkatapos ng masusing deliberasyon, pinili na namin ang 25 na abante sa susunod na round. Sila ay sina, isa-isang tinawag ang pangalan. Tinawag din ang pangalan ni Rebecca, Althea Reyes. Nang tawagin ang pangalan ni Althea, isang malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw. Hindi siya makapaniwala. Binabati ko kayo. Ang 25 na napili ay makikita bukas para sa semifinals. Noon napaluha si Althea. Gusto na niyang ibalita sa kanyang nga magulang ang magandang balita. 2 gabi bago ang semifinals, abala si Althea sa kanyang kwarto. Sa ibabawang kanyang mesa katabing laptop ay isang maliit na talaarawan na dala niya mula sa Pilipinas.
Dito nakasulat sa Filipino ang lahat ng kanyang naramdaman mula nang dumating siya sa Amerika. Binuklat niya ang isang pahina na isinulat 3 buwan na ang nakalipas. May pagkakataon na namang magsalita sa klase kanina pero hindi ko itinaas ang kamay ko. Natakot akong baka mali ang Ingles ko. Hanggang kailan ako magtatago 1:00 ng madaling araw nang isara niya ang laptop. Handa na siya. Ngunit kinaumagahan, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Pagbalik niya, sa kwarto mula sa library wala na ang kanyang laptop sa mesa. Sa loob nito ay ang lahat ng kanyang inihanda para sa semifinals at finals. Nataranta si Althea. Halatang may kumuha nito. Sino bakit agad na pumasok sa isip niya si Rebecca? Nag-report siya sa opisina na dormitoryo ngunit maliit ang sansang mahanap ito bago ang kompetisyon kinabukasan. Napaupo si Althea sa sahig. Ang lahat ng kanyang pinahirapan ay nawala sa isang iglap. Ngunit noon niya napagtanto mahalaga ang mga file sa laptop pero ang tunay na mahalaga ay nasa ibang lugar sa kanyang isipan at puso. Iyon ay hindi kayang nakawin ni Numan. Kinuha niya ang kanyang talaarawan at panulat. Kung walang laptop isusulat niya ulit ito gamit ang kanyang kamay. Hanggang 2:00 ng madaling araw muli niyang binuo ang kanyang punto mula sa alaala. Naging mas simple ngunit mas malinaw. Araw ng semifinals. Maaga siyang gumising na handa at maingat na pumili ng damit. Isang itim na blazer puting damit at isang maliit na brooch na may bandila ng Pilipinas na regalo ng kanyang ina. Mas matindi ang tensyon sa semifinals. 5 lamang sa 25 ang makakapasok sa finals. Ang paksa pagkakakilanlang kultural sa panahon ng globalisasyon. Ang pagkakasunod-sunod ay binunot at si Althea ang pangalawa sa huli. Nauna sa kanya si Rebecca. Nagpatuloy ang mga talumpati. Karamihan ay teoretikal. Sumunod si Rebecca. Puno pa rin ng kumpiyansa ngunit sa pagkakataong ito may iba. Hindi nagaanong matatak ang kanyang boses at tila may mali sa kanyang lohika. Marahil ay dahil sa konsensya. Sa wakas si Althea na. Habang paakyat sa entablado, naramdaman niyang kalmado siya. Wala na siyang kailangang patunayan o itago. Magandang hapon, ako si Althea Reyes. Nais kong magsalita tungkol sa pagkakakilanlang kultural. Hindi sa pamamagitan ng teorya, kundi sa pamamagitan ng realidad na aking kinabubuhayan araw-araw. Binasa niya ang isang pangungusap mula sa kanyang talaarawan sa Filipino. Ang pagiging tahimik mo ay hindi nangangahulugang wala kang iniisip. At isinalin niya ito sa Ingles. Natahimik ang lahat. Ang tapat na boses ni Althea ay muling pumuno sa bulwagan. Ang pangungusap na iyan ay isinulat ko sa aking kwarto isang gabi 3 buwan matapos akong dumating dito habang umiyak ng mag-isa. Ano nga ba ang pagkakakilanlang kultural madalas? Akong tanungin dito Pilipino ka ba o Amerikano na para bang kailangan kong pumili. Ngunit natutunan ko na ang pagkakakilanlan ay hindi pinipili kundi tinatanggap. Ako ay isinilang sa Pilipinas na tutong mag-isip sa Filipino at ngayon ay nangangarap sa Ingles. Kagabi may kumuha ng aking laptop. Nakbulungan ang tao. Nawala ang lahat ng aking inihanda. Sa una nawalan akong pag-asa. Ngunit natanto ko na ang tunay kong pagkakakilanlan ay wala sa computer file. Ito ay nasa loop ko. Noon isang tao ang tumayo mula sa manunod. Si Rebecca. Namumutla. At nanginginig ang magkamay. Gusto kong umamin ngayon. Umaling-onggaw ang boses ni Rebecca. Ako po ang kumuhang laptop ni Althea. Alam ko kung gaano siya kahusay at natakot ako. Naramdaman ko na sa kabilang lahat ng pribilehiyo ko wala akong laban sa kanyang katapatan at tapang. Tiningnan ni Althea si Rebecca at tumango. Walang galit. Salamat Rebecca. Ang tapang na ipinakita mo ngayon ay ang tunay na larawan ng pagkakakilanlan, ang tapang na aminin, ang pagkakamali, at itama ito. Napaluha si Rebecca at naupo.
Ang tunay na pagkakakilanlang kultural ay hindi ginagamit para manlamang o manalo sa kompetisyon. Ito ay pundasyon para kilalanin at igalang ang pagkakaibangang bawat isa at sabay-sabay na umunlad. Hindi ako nakasuot ng Filipiniana ngayon, sabi ni Althea. Ngunit sa loob ko buhay ang diwa nga pakikipagkapwa-tao at pagalangang Pilipino, kasabay ng mga aral ng kalayaan at pagkakapantay-pantay na natutunan ko sa Amerika. Hindi ba't ito ang larawan nating lahat sa panahong ito nang matapos ang kanyang talumpati, isang malalim na katahimikan ang namayani na sinundan ng isang palakpakang mas matagal at mas taos puso kaysa sa alinman. Lahat ay tumayo. Ang resulta ay inilabas pagkatapos ng 1 oras. Ang unang pangalang tinawag para sa finals ay si Althea Reyes. Araw ng finals. Mas maaga pang nagising si Althea. Sa labas ng bintana tahimik ang bukang liwewe ng Washington DC. Pagkatapos maligo, tumayo siya sa harap ng kanyang aparador. Nakasabit doon ang isang barot saya na maingat na ipinadala ng kanyang ina. Isang puting baro at asul na saya na may burdangang gintong sinulid. Nakalinlangan siya sandali. Tama bang isuot ito sa entablado, ngunit naalala niya ang sinabi ng kanyang ina. Anak, huwag mong kalimutan kung sino ka. Iyan ang iyong pinakamalaking lakas. Hindi na siya nag-atubili. Dahan-dahan niyang isinuot ang barot saya. Sa salamin nakita niya ang kanyang sarili at napangiti. Ito ang tunay niyang anyo ang tradisyon ng Pilipinas at ang kumpiyansang natutunan sa Amerika. Pagdating niya sa venue, lahat ng mata ay napunta sa kanya. Isang babaeng Asyano na nakasuot ng tradisyonal na kasuotan. Ngunit hindi na siya natatakot. Buong pagmamalaki siyang naglakad. Lumapit ang isang opisyal. Miss Reyes, we need to check something about your attire. There are concerns that wearing a traditional costume might give a visual advantage. Ayos lang po, mahinahong sagot ni Althea. Ito po ay hindi para sa visual effect. Ito po ang aking pagkakakilanlan. Kung susuriin ninyo ang nga alituntunin, pinapayagan ang pagsusuot ng nga sagisak pangkultura. Natigilan ang opisyal, ngunit pagkatapos suriin sinabi nitong walang problema. Ang paksa para sa finals ay inihayag ano ang katarungan, sunod-sunod na nagtalumpati ang 4 na finalis. Mula sa pananaw ng batas ekonomiya, sosyolohiya at pilosopiyang pampolitika, sa wakas si Althea na. Habang paakyat sa entablado, marahang sumayaw ang kanyang saya. Isang bulongang pahanga ang narinig mula sa mga manonod. Tumayo siya sa harap ng mikropono. Magandang hapon. Ako po si Althea Reyes. Ang kanyang boses ay buo at malinaw. Ang kasuotang ito na aking suot ay ang aking maugat. At ang sasabihin ko ngayon ay ang katotohanang ang maugat na iyon ay nararapat ding igalang sa entabladong ito. Biglang tumahimik ang lahat. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng parehong panimulang linya. Ito ay tungkol sa paglihang isang karera kung saan lahat ay may pagkakataong makatapos. At ako ngayon ay tumatakbo pa rin sa karerang iyon. Ang barot sayang ito ang aking panimulang linya. Binasa niya ang isang linya mula sa kanyang talaarawan, una sa Filipino pagkatapos ay sa Ingles. Para mahikayat mo ang iba, kailangan mo munang maniwala sa iyong sarili. Mababasa sa mukha nga hurado ang matinding emosyon. Sa manunod may managsimula ng tumayo at pumalakpak. Ang palakpakang iyon ay lumaki ng lumaki hanggang sa ang buong bulwagan ay nagbibigay ng isang standing ovation. 1 oras ang naging deliberasyon ng mga hurado. Sa wakas umakyat si Professor Blythe. Sa kompetisyong ito muli nating natutunan ang tunay na kahulugan ng debata. Ang tapang at katapatan ng isang kalahok ay nagbigay sa ating lahat ng malalim na inspirasyon. Ang nagwagi sa 2025 National Collegiate Debate Tournament ay sandaling huminto ang propesor. Si Ms. Althea Reyes. Sa sandaling iyon umalingaw ang malakas na palakpakan at hiyawan sa buong bulwagan. Hindi makapaniwala si Althea habang dahan-dahan siyang tumatayo.
Ang kanyang imahe sa entablado ay makasaysayan. Isang munting dalagang Pilipina na nakasuot ng barot saya ang nagwagi sa pinakaprestihiyosong kompetisyon ng debate sa Amerika. Nang gabing iyon, lumabas ang litrato ni Althea sa iba't ibang pahayagan na may headline na ang babaeng iyong binaliwala ngayoy nakatayo sa pinakatuktok. Ang pinakamaliit na boses ay siyang narinig sa pinakamalayong dako.